Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa ating GCash. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ba natin makikita kung saan tayo nag-subscribe ng mga website or mga application or mga games. Para sa sunod hindi natin magulat bakit nababawasan yung laman ng ating GCash. So open lang natin yung ating GCash. Then i-press natin guys yung profile. Ito siya. Then i-click natin yung subscription center. Ito. And skip lang natin guys. So dito guys makikita natin lahat yung mga active na nakalink dito sa ating GCash na mga applications or yung mga games. Para hindi tayo magulat bakit nababawasan yung laman ng ating GCash. So kailangan natin tanggalin yung maalam natin na hindi na natin ginagamit na mga application o mga website. So makikita natin guys halimbawa itong TikTok, Google PH. So para ma-stop yung pagbabawas sa atin dito sa ating GCash, i-click lang natin guys yung unlink. So ito siya, unlink. So pwede kasi natin magamit yung GCash natin, nagagamitin natin na payment method sa ating Lazada. Na kapag nag-checkout na tayo ng items, automatic na i-deduct sa ating GCash account. Halimbawa nag-checkout tayo ng isang items, then sinelect natin yung GCash payment, so automatic guys na nababawas dito sa ating GCash. Pero kung di nyo alam na nakalink pala yung GCash ninyo dito sa Lazada, so pwede nyo tanggalin guys. Kasi baka ginagamit yung iba yung GCash ninyo na payment method sa online store. Para matanggal natin, i-click lang natin itong unlink. Ito siya. Then click mo ulit yung unlink. And guys, ganun na natin ma-check yung mga nakalink dito sa ating GCash. Na ito pala yung mga dahilan kung bakit nababawasan yung laman ng ating GCash. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana sundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Maraming salamat guys. See you next time. Bye bye. God bless.